nabibisi tayo, hindi tayo makapagbahagi ng video. Pero ngayon, hindi pwedeng hindi mabidyohan at maipakita ko sa inyo dahil nandito na yung ating chiller at ang ating mga fresh flower na ating ibibenta. Bukas, final, mag-u-open na tayo. Galing ito ng Cebu. Yung sa Manila na supplier, hindi pa kami kumuha. Kasi tinitingnan muna namin yung aming benta. Pero sa 10, meron na kaming order. Isang customer lang mga farmers, 6,000 kaagad. Itong ating flowers na ito ay nagkakalaga ito ng 9,000. So halos kalahati ng ating flowers ay nabawi na. Imagine nyo, ganon kaganda ang flower shop. Sana hindi namatay yung ating mga bulaklak dahil kaninang umaga pa. Hala, bakit mayroong ganito? Ito yung kanilang technique. Nilagyan ng tubig, tapos ginawang yelo at nilagay sa loob para manatiling malamig ang delivery na bulaklak. Dahil sinakay ito sa roble from Cebu to Ormoc. Pagdating sa Ormoc, mayroong pumick up. Sa ibang bansa ang mahal nito. Pero dito sa Pilipinas, sa Leyte, sa Cebu pala, napakamura lang. Ayan meron mga ganyan. Akala ko may mga libre na Sprite. Yan ho ay ginagawang ice. Nilalagay sa loob para malamig. Sikreto para manatiling presko ang ating mga flowers. Ano nga ba yung ating in-order? Maaga pa lang sana, nakauwi na kami. Kaso, yung BIR, pinapabalik kami ng alauna. Pero since nasa Tacloban na kami, hindi na ho kami bumalik. Nag-antay na lang kami doon at inantay yung permit. Kaya good news mga ka-farmers. Mayroon na tayong permit. Kumbaga hindi kolorum yung ating tindahan. Kompleto tayo sa papilis. Grabe. May mga libre. Libreng tubig. Yan nagmo-moist yung mga stem. Maganda yan sa ating mga bulaklak. Talagang siksikan yung paglagay nila. Ayaw palugi. Yung ating mga flowers. Mga local lang ito. Kung titingnan natin, para siyang mga patay. Once na mailagay ito sa tubig, makasipsip sa tubig, mabubuhay ho yan. Ito ang dami ang lamig pa nga sobrang lamig pa. Doon sa ibang bansa, doon sa aking trabaho, mayroon talaga yan parang jelly. Hindi siya nag-a-ice. Pero napakalamig. Yan ho yung ginagamit. Yung ating mga flowers. Ito yung flower. Hindi pala. Kala ko yun yung flowers. Ayan. Yan yung ating fuchsia pink. Wow. Nagkaroon na tayo ng flower shop. Imagine nyo, kung hindi kami umuwi ni Mrs. sa Pilipinas, baka nandoon pa ako sa Qatar. Hindi natin alam kung ano yung ating kapalaran. Ang mahirap pag nahulugan tayo ng bomba doon. Pero kahit saan ka na bansa, kung talagang oras mo na, ay oras mo na, syempre. Ito yung mga white rose, maliliit, pero once na binabad sa tubig yan, lalaki yan. Ang daming nilagay Ayan. Lamig. Sa may roses, doon nila nilagyan ng marami. Sa mga ka-farmers na mayroong kilalang supplier ng flowers, Cebu or Manila, maaari nyong i-comment sa comment section yung
kanilang contact number or FB page para ayan, malaking tulong yan sa amin ni Mrs. Dahil patuloy ho kami nag-i-explore, naghahanap ng mas maganda, mas quality bulaklak, lalo na sa roses. Pero yung aming roses mga kaparmers, hindi ho yan as in local na sa Cebu. Cagayan Rose ho ito. Hindi as in local na local. Para siyang Holland style. Ayan, dami oh. Daming pampalamig. Ayusin ko pa yan. Lilinisan. Ayan oh. Hindi yung pulang-pula na parang orange. Kung makikita nyo, para siyang medyo madumi pa. Pero once na mailagay sa tubig, matanggalan ng mga first petals, dyan na natin makikita ang tunay na buka at ganda ng ating mga rosas. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang tubig. Alam nyo mga kaparmers, yung ating tubig, inigib lang natin dahil nga wala pa tayong supply ng tubig dito. Papalagyan pa lang ito ng gripo ng may-ari, yung nagpaparinta. Antay-antay lang tayo, tiis-tiis, okay lang yon. Sa paglalagay ng tubig or pagpapalit ng tubig, every 2 days to 3 days. At saka puputulan palagi yung stem. Kunti lang. Huwag masyadong malaki ang putol. Baka makaputol ng 5 or 3. Unano na yung ating mga bulaklak. Kunti lang. Ang importante matatanggal yung luma na dulo para makasipsip ulit ng bulaklak. Para makasipsip ulit ng tubig. Hindi makasipsip sa katrabaho ha. Wala naman tayong katrabaho dito. Kami lang ni Mrs. Ayan. Fresh flower. Ayos na, nakadisplay na. Sample ng ating money bouquet. Nandito na rin sa ating window display. Yung ating teddy bear nakaharap sa kalsada. Itong ating chiller. Punong-puno na ito ng bulaklak. Punong-puno na ng rosas. Mayroon tayong red rose, white rose, yung fuchsia nandoon sa likod. Meron tayong lilis nasa likod, hindi makita. Ito yung ating chiller. Nabili ko ito ng magkano ito ba? 26. Naging 24 na lang. 1,000 mahigit. At ito yung chiller na ito. Pag inutang ito mga ka-farmers, nasa almost 35,000 plus. Binili natin 28,000. So gumawa tayo ng paraan para hindi lumaki yung ating bayarin buwan-buwan. Kasi kung kukunin natin home credit 5,000 monthly, hindi ko kaya, maghulog. Maganda na yung i-cash. Meron tayong mga sample. Yung dalawa na binta na, bukas gagawa ko ng mga sample. Nalagay natin dito. Ayan. Yung ating pinaka-display dito sa ceiling. Itong mga bulaklak na inyo nakikita, naka-display yan, pero gagamitin ko yan sa mga arrangement. Okay ba, mga ka-farmers? Meron tayo doon. Kaso dito, medyo empty. At saka, mayroon na din tayong DTI, BIR, mayroon na din. Mayroon din tayong lechon manok dahil mag-alas 9 na, hindi pa kami kumain ni Mrs. Uuwi na kami. Pinakita muna namin ni Mrs. bago kami umuwi. Yung ating mga different kind of balloon, 260Q, birthday balloon, kasi-kasing balloon, mga colors na mga iba't iba. Mga babae, panlalaki, mga birthday, it's a girl, it's a boy. Ano pa? Yung ating mga wrapping, naka-ready na rin. Wrapping sa bouquet. Ito yung wrapping sa gift wrapping.
sa mga box. Ito yung wrapping sa mga gagawa ng bouquet. Pag wala tayo ng bouquet, ito yung wrapping. Ito yung ating mga ribbon na gagamitin natin dito. At magbibinta din tayo ng per meter. Ito yung ating balloon inflator para mas madali. Diba? Ating kulang. Para sa ating mga ka-farmers, pasuggest na lang sa mga expert natin. Kasi ako, mayroon akong experience pero hindi naman ako ganun ka-expert. Ito yung ating mga mini teddy bears, mga teddy bears na medium. So, sunod, gagawa tayo ng mga display. Bibili tayo ng mga human size na teddy bear. Then bukas is gagawa ko ng mga sample sa mga happy birthday, mga props na pwede natin gamitin sa ating birthday celebration. Ayan. Ano pa yung kulang? Ngayon, hindi muna karamihan yung ating bulaklak kasi hindi naman tayo ganun kasikat pa ngayon. Malay natin, someday, punong-puno na ito. Paalala po sa mga nandito sa Leyte, nagde-deliver po kami anywhere in Leyte, pero kung sa summer, pag-uusapan natin, pwede naman. At saka yung ating mga rosas, yan po ay hindi local. Ito yung aming pangalan, Flowers and Bubbles. Talagang pinagsikapan namin ni Mrs. Pagod, puyat, at mayroong stress, puhunan, naming pinaghirapan para ipunto dito. Sumugal kami dito sa negosyo. Sana manalo. Wala namang kasiguraduhan sa lahat ng bagay. Pero kami, nagbabakasakali at sa pamamagitan ng aming pagtutulungan, sipag at syaga, sana makapit namin. At siyempre, kasama natin ang Panginoon, palaging nasa puso namin yan. Ano pa? Pasuggest na lang kung anong kulang sa ating tindahan. Anywhere in Leyte, pag-usapan natin. Kung ikaw ay nasa abroad, gusto mo umuwi, i-surprise mo ang iyong mahal sa buhay, pipick upin ka namin sa airport kasama ng bulaklak, cake. Hindi natin ipapaalam sa inyong mahal sa buhay na kasama namin kayo. Kasama kayo sa surprise para mas nakakatindig balahibo at nakakatouch. At syempre, kasama ng iyong mga ipapadalang regalo, katulad ng bulaklak, teddy bear, kasama ng iyong mga messages na gustong ipahiwatig sa inyong mahal sa buhay. Yan po yung aming gagawing serbisyo para kayo ay matuwa. Give and take lang mga ka-farmers at mga kaibigan ko. Matutulungan namin kayo sa pamamagitan ng iyong pagbili. Kayo din ay makakatulong sa amin. So, yan lang. Sa gabing ito, nakakapagod pero napaka-productive. Simula alas 4 ng umaga, gumising kami hanggang ngayon, halos wala pang pahinga. Ganon namin pinagsisikapan ang munting negosyo na aming gustong palaguin. So, paano? Mga ka-farmers, mga kaibigan, kababayan, mga kapwa ko sa Leyte, kababayan ko sa Leyte, God bless po sa inyo. At sa pagpili sa inyong surprise, pagbibilhan ng mga flowers, surprises sa inyong mahal sa buhay, sana nasa tama. So, paano? God bless muna. Kayong walang papahinga. Paalam po sa inyo.